Sa buong mundo, ang pinakamalaking lokohan ay hindi sa casino, kundi sa billiard hall. Akala mo ba kumikita lang sila sa renta ng mesa? Mali. Ang totoo, hindi nila kailanman inaasahan ng bayad sa paglalaro. Ang totoong modelo ng kita nila ay lampas sa imahinasyon mo. Sa Makati may isang babaeng ipinanganak taong 2,000. Ibinuhos niya ang lahat ng ipon ng pamilya at nangutang pa para magbukas ng billiard hall. Noong una 320 piso bawat oras ang singil. Dahil sa matinding kompetisyon, binaba niya sa 100 at 60 piso bawat oras. Pero kakaunti pa rin ang customer. Nalulugi, halos magsara, hanggang isang gabi sa isang party, nakilala niya ang isang matandang lalaki, isang business mentor. Tinanong siya nito, gusto mong kumita ng mas malaki, tama? Pero bakit puro kita sa oras ang iniisip mo? Sa negosyo may 27 paraan ang pagkita. Gawin mo ang sasabihin ko, kikita ka ng 10 beses. Numiti ang lalaki. Una, maglagay ka ng karatula sa harap ng shop mo. Libreng billiards sa mga local phone user, 1 taon. Hindi 1 beses lang kundi 1 buong taon. Nagulat ang babae. Pero sir, malulugi po ako. Numiti lang ang mentor. Gumawa ka ng patakaran. Libre lang ang unang 40 minuto. Lampas doon ay regular rate. Alam mo naman, bihira ang nabibilliards ng 40 minuto lang. Gamitin mo ang libreng oras bilang pang-akit at doon ka kikita sa sobra. Ginawa niya ito. Pagkalipas ng 1 buwan, puno ang shop. Hindi na maubos ang customer. Tumawag siya ulit sa mentor. Ano po ang next step? Sabi ng lalaki, gumawa ka ng membership. 790 peso one-time fee. Dating 200 bawat oras. Ngayon 120 piso na lang. Plus libre pang 1 bote ng tubig kada laro. Tila maliit lang yung libreng tubig. Pero karamihan ng players ay 2 o grupo. Kulang ang 1 bote, kaya bibili pa sila ng dagdag. At doon muling lumalaki ang kita. Pero hindi pa tapos. Sabi ng mentor, ngayon maglunsad ka ng billiard tournament para sa mga members. Premyo, 6,400 piso sa champion, 4,000 piso sa ikalawa, 2,400 piso sa ikatlo. At kahit sino, basta sumali, may souvenir o maliit na regalo. Alam mo ang resulta? 60% ang customers naging members. Ang billiard hall niya, puno buong taon. May loyalty, may brand, may balik-balik na customer. Pagkalipas ng kalahating taon, nabawi niya ang puhunan at kumita ng higit 10 beses. Nakapagbukas pa siya ng 3 branch. Sa araw ng opening ng bagong branch, tinanong niya ang mentor, Sir, bakit napakatalino niyo po sa pag-iisip tungkol sa pera? Ngumiti ito. Walang totoong mahirap sa mundo. May mga taong mahirap lang mag-isip. At sabi pa niya, kung baon ka sa utang, huwag mong ubusin ang oras mo sa pagtipid. Kung wala kang pera, koneksyon o direksyon, kung nakikita mo ang iba'y umaasenso habang ikaw ay paikot-ikot pa rin, basahin mo ang librong Paraan ng Pagpaparami ng Pera. Sa mundo, ang nakakatakot hindi ang kakulangan ng pera, kundi ang kakulangan ng bagong pananaw. May mga taong hindi nagtatrabaho, pero may magandang buhay, habang ang mga nagsisipag buong buhay, laging kapos. Bakit? Ang sikreto nasa librong ito. Hindi nito itinuturo kung paano mabilis yumaman, kundi kung paano habulin ka mismo ng pera. Kapag naintindihan mo ang prinsipyo sa loob nito, 3 taon mula ngayon, iba na ang kabuuang yaman mo. Huwag hintayin na malunod ka sa utang ng bahay o kotse bago kumilos. Ang pagyaman ay hindi komplikado, pero kailangan mong maunawaan ang logic ng pera. Huwag maniwala sa sipag lang ang susi sa yaman. Yan ay kwento ng mga taong ayaw magbago. Basahin mo ang librong ito. Matutunan mo kung paano mag-isip ng kabaligtaran, gumamit ng tamang diskarte, at makahanap ng oportunidad sa gitna ng krisis. Iregalo mo sa kahit kanino, magpapasalamat sila sa iyo habang buhay. Ang kabataan na makakabasa nito ng maaga, makakaiwas sa 10 taon ang pagkaligaw. Ang lampas 40, maaari pa ring baguhin ang buong buhay. Kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan pa?